Cake para kay BFF? Tara, gawin natin yan. So, eto, i-share ko kung paano ko ginawa yung cake na to. So, ayan, nag-drawing muna ako sa papel. Sinubukan ko talagang magayang-magaya yung nasa picture na sinend ni client. So, ayun nga. From drawing sa papel, binakat ko siya sa parchment paper naman. Ayan, nasa parchment paper na yung ating drawing. Yan na yung gagamitin nating pang-outline natin sa fondant natin. Ginamit ko lang tong tool na to na pang-fondant. Basta matulis siya para ito yung magiging pang-outline natin. Ayan o. So yun, binakat ko lang yung lahat ng mga details doon sa drawing ko. And after nyan, magkakaroon na siya ng marka. Yung fondant natin, magkakaroon na ng marka. So ayan na. Yan yung hinahanap natin. And dahil dyan sa marka na yan, pwede na tayo mag-paint. So, di ba, mas mapapadali natin yung trabaho natin kapag hindi tayo masyadong marunong mag-drawing. Tapos ganito yung cake order sa'yo. O di ba, gawa natin yan ng paraan. Huwag mawala ng pag-asa. Yakang-yaka natin yan. So, ito yung ginawa kong style ko kung paano ko siya magagawa. Basta tinanggap ko yung cake order ni ma'am, sabi ko, sige, kaya ko po yan. Pero kung titingnan mo kasi siya, parang ang dali lang naman niyang i-drawing, di ba? Damit, palda, t-shirt, tas ulo lang ng kasi hindi naman nakaharap yung dalawang babae. So parang ang dali lang niya. Pero hindi pa rin ako confident talaga na diretso ako magdo-drawing basta-basta sa fondant. So ayan nga, ang naisip ko, bakat-bakat na lang tayo. Kaysa naman magkamali at masayang lang din yung fondant natin, di ba? Sayang lang yung effort. So bakat na lang muna tayo, tapos saka na lang natin siya i-transfer dito sa fondant. So ayan na, tapos na tayong mag-outline. Hindi ko na na-video yung mismong pagkulay ko, pero ang ginamit ko dyan, food color pa rin at saka vodka. So, ayan. Ito na ang ating fondant na ilalagay natin sa ibabaw ng ating cake. And icing cake lang to with fondant flour. So, yun lang for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!